May trap na itinayo ang China. At ang scary part? Gustong-gusto ng maraming Pilipino na pumasok dito. At sa loob ng ilang buwan, ang Pilipinas ay maaaring lumapit sa mesa para pirmahan ang pinakamapanganib na dokumento sa kasaysayan ng West Philippine Sea. Pero sinabi ng isang dating Supreme Court Justice, live, sa harap ng kamera, na ito ay national suicide. Kasi sa sandaling pumirma ang Manila, hindi lang access sa resources ang makukuha ng Beijing. Makakakuha sila ng legal na paghawak sa ating sariling teritoryo. Habang buhay. Ito ang eksaktong playbook na ginamit ng China sa buong South China Sea. At bumabanat ito every single time. Kaya stay tuned kasi bukod sa trap ng China, aalamin din natin ang isang nakakagulat na survey tungkol sa kung sino ang hari sa ASEAN at isang move na ginawa ng Japan na kinatatakutan ng buong mundo. Kasi ang buong istoryang ito ay nagsimula sa apoy. Ang Middle East ay naglalagablab. Ang Iran, pagkatapos ng coordinated airstrikes ng US at Israel, ay epektibong nagsasil ng Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz, ang pintuan ng halos 1/3 ng world oil at gas supply. Isarado mo iyon at ang buong pandaigdigang ekonomiya ay nagsisimulang manginig. Presyo ng langis? Pumapalo. Energy supply? Nagkukulang. Southeast Asia? Desperado. At sa eksaktong sandaling iyon, ng pinakamababa ang HP ng lahat, lumitaw ang China. May alok. Mag-e-explore tayo ng langis. Magkasama sa West Philippine Sea. Parang timing ng isang final boss na naghihintay sa labas ng dungeon. Bago natin pag-usapan ng deal, kailangan ninyo munang malaman kung bakit gumagana ang timing na ito. Ngayong taon, 2,000 eksperto mula sa buong Southeast Asia ang tinanong ng isang think tank sa Singapore kung kailangan ninyong pumili, China o Amerika. 52% China. Hindi dahil love nila ang Beijing, kundi dahil takot sila sa Washington. Para sa unang pagkakataon, ang Trump administration ang nanguna bilang pinakamalaking geopolitical fear ng ASEAN. Higit pa sa South China Sea aggression. Higit pa sa lahat. Sa vacuum na nilikha ng pagkawala ng tiwala sa Amerika, pumasok ang China. Hindi sa pamamagitan ng lakas, sa pamamagitan ng default. Okay, sandali lang. Kasi kung iniisip nyo ngayon, so talunan na tayo, wala nang kakampi ang Pilipinas? Mali kayo. Kasi may isang player na hindi pa natin binabanggit. At sa lahat ng nangyayari ngayon, ito ang maaaring maging pinakamahalaga. Sa loob ng 80 years pagkatapos ng World War II, hindi sila nagbebenta ng lethal weapons sa ibang bansa. Ito ay hindi lang policy. It's constitutional. Hindi frigate. Hindi missile. Hindi kahit anong armas na may kakayahang pumatay. At ito ay nabago na. Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ay personal na lilipat sa Pilipinas sa unang linggo ng Mayo. At ang dala niya? Ang Japan ay binago ang 3 Principles on Transfer of Defense Equipment. Ang 80-year-old na doktrina na pumipigil sa kanila sa pag-export ng lethal weapons. Sa talakayin, 3 Abukuma-class destroyers. Type 03 medium-range surface-to-air missiles. Ang bansang nagwagi sa atin noong World War II ay ngayon nagbibigay sa atin ng warships para ipagtanggol ang ating sarili. Isipin nyo kung gaano kalaki ang signal na iyon, hindi lang para sa Pilipinas,
kundi para sa buong rehiyon, at lalo na para sa China. Pero narito ang pinakamahalaga, at ayon sa parehong survey, Japan ang pinaka-trusted partner ng buong Southeast Asia. 65.6%. Number 1, walang makatalo. Hindi Amerika, hindi China, Japan. Bumalik tayo sa alok ng China. Joint Exploration, West Philippine Sea, magkasama. Parang patas, parang praktikal. Sa panahon ng energy crisis, parang makatuwiran. Senate President Soto, pabor. Senators Lacson and Gatchalian, interesado. At sa ibabaw, sino ba ang makakapagsabi na mali sila? Energy crisis, practical solution, pero narito ang hindi sinasabi ng deal. Si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio pumunta mismo sa Pag-asa Island para sabihin ito. Hindi sa press con sa Maynila, hindi sa Zoom call, sa Pag-asa Island mismo. At ang sinabi niya? Joint development is a trap. Because joint development means China owns the gas, the oil, and all the natural resources. Hindi shared. Hindi 50-50. China owns it. Narito ang mechanics. Sa ilalim ng China's terms, ang lahat ng makukuhang langis at gas sa loob ng Joint Exploration Zone ay mapupunta sa Beijing. Pero ito ang mas malala pa dyan. Kapag pumirma ka, hindi ka lang nagbibigay ng resources. Nagbibigay ka ng legal na president. Tinanggap mo ang legitimacy ng China's presence sa loob ng iyong exclusive economic zone. At kapag nangyari iyon, hindi na sila basta-basta mapapalabas. Hindi sa pamamagitan ng batas. Hindi sa pamamagitan ng korte. Hindi sa pamamagitan ng kahit anong arbitral ruling. Kasi ikaw mismo ang pumayag. At narito ang pinakamasakit na parte, ang 2016 Arbitral Award. Ang international ruling that explicitly invalidated China's sweeping claims sa South China Sea. Pabor sa Pilipinas. Nanalo na tayo sa korte. Pero kung papayag tayo sa China's terms, effectively, isinusuko natin ang premyong iyon. Parang nanalo ka sa final boss, tapos ibinalik mo lang ang loot ng kusang loob. At hindi lang si Carpio ang nagsasabi nito. Ang Armed Forces of the Philippines nag-warning. Ang National Security Council nag-warning. Ang Strat-Base Institute nag-warning. Lahat sila, iisang mensahe. A state that persistently disregards international law and violates Philippine sovereign rights cannot be expected to honor any agreement. Huwag paniwalaan ang salita ng China. Kahit isulat pa nila. Dalawang alok, dalawang kinabukasan. Option 1. Tanggapin ang China deal. Makakuha ng panandali ang energy relief, pero ibigay ang legal na paa ng Beijing sa loob ng ating EEZ. Hayaang maging president. At panoorin ang 2016 Arbitral Award na maging papel lamang. Option 2. Tanggihan ang deal. Ipaglaban ang sovereignty. Tanggapin ang warships mula sa Japan, ang pinaka-trusted partner ng buong Southeast Asia. Gamitin ang krisis bilang dahilan para palakasin, hindi para sumuko. Ang China's trap ay hindi gumagana sa pamamagitan ng puwersa. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpili. At ang pinakamapanganib na bagay na magagawa ng Pilipinas ngayon, hindi ang gerahin ang China, kundi ang pumirma. I-share nyo ito at sa comments, ano ang pipiliin niyo? Ang China deal o no deal?